So, ano man ibato mo dyan, mga minamahal, sa isang Kristyano, ano man ang sabihin niya, mga minamahal, usigin man yan. Dahil ang kanyang pananampalataya ay nakatayo ng matibay sa pundasyon ng kanyang pagtitiwala, pananalig sa mahal na Panginoon. Hindi na siya matitisod. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi na mga minamahal, madaling manlupaypay pag may trials. Ano po? Dapat kahit may trials, nagagala ka pa rin sa mahal na Panginoon. Makita pa rin ng mahal na Panginoon na yung anak niya, tayo na mga tinawag niya, kahit may trials, nagpapatuloy ka, hindi ka nagsasawa, lagi mo tinitignan na may pangako ang Diyos. Pagkatapos ng pagsubok, darating ang pagpapala. Yun ang nasimula ng ating beloved parents in the Lord. Hindi nagsimula na karakadakang pinagpala. Many years munang tines ng mahal na Panginoon ang ating beloved parents in the Lord. For more than 10 years. Sakripisyo, pag-iyak, pagluha, pag-aayuno. Pero ang ating beloved parents in the Lord, lagi silang nagagalak sa mahal na Panginoon. Lagi silang natutuwa na magpuri sa Diyos. Umaga man, hapon man, gabi man. Kahit sa panahon na kawalang-wala, mga minamahal, hindi sila nagsawa. Kaya tayo, ang mga pinagpalang naging bunga ng mga pagluha, pag-iyak, pag-aayuno ng mga tao ng Diyos. Tayo na mga narito na bawat mananampalataya all over the world, mga minamahal, this coming Sunday, we will celebrate 49 years of God's goodness. Ang kaputihan ng mahal na Panginoon, dinala tayo sa true church. Nang sabi nga, ang value ng faith, ang halaga ng pananampalataya. Dito tinawag na father of faith si Abraham. Dahil kanyang ginawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Even in a difficult situation, mahirap para sa kanya, pero naging madali dahil iniibig niya ang ating mahal na Panginoon. Hiningi ng Diyos ang kanyang minamahal na anak na si Isaac. Ang bagay na espesyal para sa kanya, hiningi ng mahal na Panginoon. Hindi siya nagdalawang isip, hindi nagtanong sa Diyos, karakadaka sinunod dahil sa kanyang taglay na pananampalataya. And after that, siya po ay nagtagumpay. Amen? Ganoon ang buhay ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Hindi sila sumuko, hindi sila umayaw. Nagpatuloy sila, nagpakatatag, nanalangin at nanalangin. At tayo ngayon, ikaw na nakaupo dyan, tayong lahat na nakikinig ng salita ng Diyos, saan ka man naroroon ngayon, tayo ang naabot ng panalangin ng tao ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, pag-uusig man, kahirapan man, mga minamahal, ano man ang darating, hindi mawawala ang ating pagtitiwala, pananalig, sapagat hindi tayo iiwan at pababayaan ng mahal na Panginoon. Basahin natin ang mga next verses po. Matthew 10, verse 28 and Romans 1, verse 8. Amen. Dito po sa aklat ni San Mateo, versikulo 10, kapitulo 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong nakapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa imperno. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Kindly, Romans 1 verse 8. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, ang versikulo po ay 8. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Palakpakan natin lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. So, the value of faith, sabi po ng salita ng mahal na Panginoon, habang ikaw ay nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos at lumalago ang pananampalataya mo, wala ka ng katakutan. You are fearless, maminamahal. May panakot man sa'yo, may banta man sa'yo, hindi ka natatakot sapagat alam mo, may Diyos kang pinaglilikurang tapat at totoo sa kanyang mga salita.
Habang ikaw ay matapat sa mahal na Panginoon, lalo siyang matapat sa iyo, lalo siyang iingatan, lalo siyang mag-iingat sa iyo, mga minamahal, na iibig sa Kanya. Ang atin lamang kinakatakutan ay magkasala, lumayo sa mahal na Panginoon. For without God, we are useless. We are nothing. Sabi ng Matthew 10 verse 28, sabi po ng salita ng mahal na Panginoon, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Huwag mo katakutan, mga minamahal, yung mga pumapatay ng katawan, yung may kakayanang sumira ng katawan. Ngunit katakutan natin yung may kapangyarihan na kapag ikaw ay hindi naglingkod sa Kanya, may place of torment in hell. Pag hindi ka naglingkod sa mahal na Panginoon, merong tinatawag na lugar na naghihintay para sa mga taong walang panahon sa Diyos. And your soul and your body will be punished in hell. Pero pag naglingkod ka ng totoo, tapat sa mahal na Panginoon, merong promise ang mahal na Panginoon. Reward in heaven. No more tears, no more pain. Yun ang ating pinaka-ultimate goal. Bakit tayo naglingkod sa Diyos? Habang tayo nagpapatuloy sa ating mahal na Panginoon, minsan dumarating talaga ang trial sa buhay Kristyano. Ito'y kakambal ng buhay natin, kasama sa buhay. Sabi nga, mahalagang recipe. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo po, yung mga dalubhasang mga cook, meron sila talagang minsan na mga special ingredients na sila lang ang nakakaalam. Diba? O minamahal? Tama po? Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Pero yung secret ng mahal na Panginoon, ipinaalam niya na po sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. The secret of the Lord is with them that fear Him. Sabi po ng Bible, mga minamahal. Yung trials, diyan gumagawa ng mabuting bagay ang mahal na Panginoon. After you have overcome the trials, your trials will turn into testimony. Yun yung personal natin na patotoo, mga minamahal. The powerful testimony, mga minamahal. One of the power testimony is our personal testimony. Kung paano ka binago ng mahal na Panginoon 5 years, 10 years ago, hindi ka na bumalik sa buhay makasalanan. Hindi mo na binalikan ang kumakaway na sanlibutan sa iyo, mga minamahal. Sapagat ang pag-ibig mo sa Diyos ay totoo. Ang pagmamahal mo sa Diyos kahit walang-wala ka. Nariyan ka pa rin, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Nakataas pa rin ang iyong kamay. Nauuhaw ka pa rin sa presensya ng Diyos. Sabi ka rin palagi, mga minamahal, makinig ng Word of God. Nariyan pa rin mga pag-ibig mo na hindi nagbabago. Yun ang nais na mahal ng Panginoon, na pananampalataya. Hindi ka sumusuko, hindi ka umaatras. Kaya nga pananampalatayang ito, sabi ng Romans 1 verse 8, our faith is made known in the Word. Everybody shout, Amen. Romans 1 verse 8, sabi po ng Bible, first, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. Amen? Saan ka pumunta ngayon, mga minamahal? Proud to be the member of the true church of our loving God, our dear Jesus. We need to be proud, mga minamahal. Ipagmalaki natin ang ating Diyos na nakilala, mga minamahal. Let us testify His goodness, His power, and His mercy. Kung paano tayo kinahabagan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat. But our faith is spoken throughout the world. 24 years ago, nagpunta ang ating beloved honorable pastor sa mountain ng Talipa, Hulusulo. Maminamahal. Pagbalik ng ating mahal na pastor, maminamahal. Kasama ang beloved prayer warriors, na-release na po lahat ng mga hostages. Our faith is spoken throughout the world. The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil sa mga pagpapagahal, mga panalangin ng mga tao na Diyos,
Tayong lahat ay naabot ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Gumawa ng maraming himala ang ating mahal na Panginoon. Since day, mga minamahal, na nagsimula ang gawain ng mahal na Panginoon. The time, mga minamahal, na nagsimula ang true church ng ating mahal na Panginoon. With all signs, wonders, and miracles. Napakaraming gumaling. Napakaraming pinagpala. At tayo na nagpapatuloy, higit na pinagpala ang bawat isa. Sapagat habang nagpapatuloy ka sa pananampalatayang ito ang magdadala sa atin sa totoong kaligtasan at buhay na walang hanggan. 1 Peter 1, verse 5 to verse 9. Kindly lang po at last verse na po tayo. 1 John 5, verse 4. Mami naman. Basahin natin. Ito pong sinasabi sa unang Pedro. Ang kabanata ay, Amen. 5 hanggang... Chapter 1, kabanatang 1, talatang 5 hanggang sa 9. Amen. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi. Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Ito ang Diyos na ito ang inyong totoong kinagagalak, bagamat ngayon ay sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa papahayag ni Hesukristo na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. 9. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin lahat ng ating mahal na Panginoon. Maminamahal. Everybody shout, praise the Lord. The value of faith, maminamahal. Ang salvation, kaligtasan ng ating mga kaluluwa, the greatest matter of importance. Wala nang pinakamahalagang bagay sa lahat ng bagay na mahalaga, kundi ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya our faith standeth sure, mga minamahal. Ang pananampalataya ng tunay na umiibig sa ating mahal na Panginoon. Ang bawat isa na tinuruang magtiwala sa Diyos, manalig sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. O minamahal, nabubuhay tayo sa himala na mahal na Panginoon. Ang sabi po ng ating nabasa, iniingatan ng pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 5, mga minamahal, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Yan po, mga minamahal, sabi ng Bible. Nahahanda ito, mga minamahal, sa huling mga panahon because we are in the last days po. Nasa huling mga panahon na tayo. If you introduce our loving God, our dear Jesus, if we testify Him, mga minamahal, yan ang kailangan ngayon. Yan ang dapat na marinig ng mundo, mga minamahal. Ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, ang ating mabuting Diyos, na kahit anong sama ng tao, merong Diyos na handang magbago ng kanyang buhay. Kung siya'y hopeless na, mga minamahal, wala ng pag-asa. Meron pa rin pag-asa sapagat merong Diyos na nagmamahal sa tao. Merong Diyos na makapangyarihan na kapag ikaw ay lalapit sa mahal na Panginoon, naghirap ka na sa iyong karamdaman, wala ka na, mga minamahal, malalapitan, narito ang ating mahal na Panginoon sa panalagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mahal tayo ng Diyos. Sabi ng verse 9, chapter 1, mga minamahal, sabi po ng salita ng Diyos, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Yung faith natin, mga minamahal, pag nandun ka na sa langit, sa piling ng mahal na Panginoon, araw-araw nating pupurihin, pasasalamatan ang ating mabait na Diyos, sasambahin ang mahal na Panginoon.
And our testimony, habang tayo nabubuhay, mga minamahal, ipahayag mo sa bawat mga minamahal, mga believers, ang mga personal natin, mga minamahal na mga naranasan habang tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, that you will repress everything, mga minamahal, lahat ng mga bagay na ginawa ng mahal na Panginoon because of His love and His mercy. Everybody shout, praise the Lord. Nabubuhay tayo dahil sa pananampalataya. We are alive because of the goodness of our loving God. Hindi nagbago ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Tayo minsan ang nagbabago. Hinahanap lagi ng mahal na Panginoon yung first love natin sa Kanya. Yung unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Kaya kapag mangusap ang mahal na Panginoon sa atin, yun ang dapat natin gawin, mga minamahal. Magpatuloy tayo, magpakatatag tayo, magpakalakas tayo, at lagi natin sariwain kung paano tayo pinagpala ng Diyos. Alalahanin ang lahat ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Narito tayo dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng mahal na Panginoon. Sabi ng 1 John, basahin na lang sa inyong mga bahay, 5 verse 4. Sabi ng Word of God, mga minamahal, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Nagtagumpay, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos sa kanyang panahon. Sabi ng John 16 verse 33, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. Ngayon, ang mga totoong mga anak ng ating mahal na Panginoon, we are more than conqueror, mga minamahal. Higit ka pa sa isang mananagumpay kapag ikaw ay merong pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Pag ikaw ay may karamdaman, ang sabi ng ating mahal na pastor, manalangin, mag-ayuno. Amen. Sa ibang church, marami kapatiran galing sa Trinitarian, pag may sakit, ang sabi ng pastor, pumunta ka sa ospital. Pero sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, itinuro ng true pastor of God. True power of God. Ang asahan, walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Lumuhod, manalangin, mag-ayuno, gawin ang kalooban ng Diyos. At ang mahal na Panginoon, tumutugon ng panalangin. He will open the windows of heaven. Hindi lang material blessing ang bibigay sa iyo, kundi nandoon yung protection ng mahal na Panginoon. Araw-araw na kalakasan. Saan ka man pumaroon, wala kang katakutan, pangambahan, dahil iingatan ka ng mahal na Panginoon. Higit sa lahat, lagi kang magagalak sa mahal na Panginoon. Dahil yon ang patunay na ikaw ay pinagpalang mananampalataya ng ating dakilang Diyos. Tinawag, inibig, pinili ng mahal na Panginoon. Ang tunay na mananampalataya, victorious, mananagumpay. Dahil siya ay tunay na anak ng Diyos. Ang ating Diyos ay ang ating pinakamamahal na Panginoon na nagtagumpay sa lahat. Narito tayo ngayon sa araw na ito. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa kabutihan ng mahal na Panginoon, mabait ang Diyos sa atin. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga dakilang mga gawa sa buhay natin. Alalahanin natin. Let us remember, nung unang araw na tayo dumating sa gawain ng mahal na Panginoon, tayo ay nagtataglay ng maraming problema at maraming karamdaman. Ngunit nang tayo ay magpatuloy, magsumamo, magpakumbaba sa harap ng mahal na Panginoon, pinatawad tayo ng mahal na Panginoon. Inibig. Higit sa lahat, pinagpala ng ating mabait na Diyos.